having been elected to the position of Nang mga siwa sa pananumpa ng mga bagong halal na punong barangay sa Region 9, humirit si Pangulong Duterte. So help me God. Akong Ginoo na dili na Ginoo sa mga... Sa talumpati, muli siyang bumira. So your God is not my God. Kasi yung God mo stupid. Ilang oras yan matapos pang i-anunsyo ng palasyo ang pagbuo ng 3-man panel para makipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga religious group. Siguro po ang tema ng mga pag-uusap paano mabawasan yung hidwaan sa pagitan ng gobyerno at ng simbahan. Umigting yan kasunod ng komentong ito ng Pangulo noong Biyernes. Who is this stupid God? Stupido talaga itong Paliwanag ng Pangulo kagabi, binanggit niya yan nang may kaugnayan kay Sister Patricia Fox, ang Australianang madre na may kinakaharap na deportation case. Pero habang nililinaw yan kagabi, lumawig pa ang pagbira. Mula sa kwento sa Biblia tungkol sa creation, napunta sa Last Supper. Not everything in the Bible is wrong. Sinong nag-publish niyang Bible na yan? May printing press sila noon? And even itong Last Supper, who are the idiots there? Basta na lang ginawang santo, ito ang mga to sa painting, San Isidro, San Pablo, St. Jude, Santo Rodrigo, kung sino na. Pero bakit nga ba niya ito ginagawa? Sinasadya ko yan eh. You know why? This country is in a doldrums. I'm shaking the tree para mabuhay lahat, para makita ko yung that shaking the tree, pati yung masalita ko bastos. I'm trying to go to the boundaries of hanggang saan. Pero paalala ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, ang isa sa 10 utos ng Diyos, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sa gitna yan ng pag-atake ng Pangulo sa mga paniniwalang Kristiyano at sa pag-iinsulto sa Diyos. Paalala niya sa mga Kristiyano, mahalin ang bayan at ipagtanggol sa panahong kailangan. Paalala niya sa huli, bawal ang duwag pero huwag makipag-away at gapiin ang kasamaan ng kabutihan. Sa kabila ng mga pag-alma, bukas naman daw ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa pakikipag-usap sa Pangulo. Ang sabi ng isa sa 3-man panel na makikipag-ugnayan sa church groups. We will talk to the church hierarchy with open mind, to accept also what their advice will be. The President is prepared also to listen. May payo na ngayon pa lang ang Philippine Council of Evangelical Churches na umalma rin sa mga banat ng Pangulo. Merong bitterness ang ating mahal na Pangulo. Ang kailangan ng Presidente, ng mahal nating Pangulo, ay matutong magpatawad. Pero para kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, ang dialogo ay palusot lang sa gitna ng mga kritisismo sa Pangulo. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.